ito dun sa impeachment ha, ngayon lang ako nakakita sa kaysaysayan ng Kongreso na nagkaroon ng impeachment in one day. At ipinasa nila on the last day of session. Yun ang makikita mo talaga, politika. Kasi yung dating mga experiences natin sa impeachment, magmula sa ombudsman, sa vice president, sa chief justice, it took a while. Very transparent, accountable yung process, kahit hindi mo nagugustuhan ang impeachment court na nangyayari, bukas sa taong bayan. Biro mo itong ginawa ng House, nagpass sila ng articles of impeachment na walang nakakakita. Bakit ko nasabi yan? Yung tatlong final, the three articles of impeachment filed by and endorsed by members of Congress, in-archive nila. So ang pinasa nila ngayon is an articles of impeachment na walang nakakaalam kung anong complaint na nandun. Basta sinabi nila, invoking the Constitution at saka yung rules ng chamber, dahil naka-attain na ng mahigit na 1/3. Impeach na si BP at bayaan mo na sa Senado. Yan ba'y responsableng behavior ng legislator? Wala man lang nagtanong, Your Honors, what are we charging her? Eto na nga mga guys, ang mga buaya, ang mga hinayupak, pinasa na nga nila sa poder nila. Oy mga gonggong, sa poder nyo pa lang. Ano sinasabi nyo impeach ha? Pumasa lang po sa poder ninyo. Alright, welcome back to my channel mga guys. Ito, magbigay tayo ng reaction dito po sa impeachment laban kay BP Sara. Alam na po natin na ito ay diversion lang po ninyo dyan sa ginawa ninyong blank items. Kaya nag-uunahan itong mga hinayupak ng mga congressman para matakpan ang issue. Uy, hindi namin titigilan yung blank items ninyo. At saka dito po tayo makinig kay Miss Malu Tiquia po patungo po dito sa impeachment kay BP Sara. Dahil this will end up doon po sa Senado. At ano-ano ba talaga ang mangyayari? Kasi may election. Tapos malalaman po natin dito sa opinion po ni Miss Malu Tiquia. Let's go. Yun ang makikita mo talaga, politika. Kasi yung dating mga experiences natin sa impeachment, magmula sa ombudsman, sa vice president, sa chief justice, it took a while. Very transparent, accountable yung process, kahit hindi mo nagugustuhan ang impeachment court na nangyayari, bukas sa taong bayan. Biro mo itong ginawa ng House, nagpass sila ng articles of impeachment na walang nakakakita. Bakit ko nasabi yan? Yung tatlong final, the three articles of impeachment filed by and endorsed by members of Congress, in-archive nila. So ang pinasa nila ngayon is an articles of impeachment na walang nakakaalam kung anong complaint na nandun. Basta sinabi nila, invoking the Constitution at saka yung rules ng chamber, dahil naka-attain na ng mahigit na 1/3. Impeach na si BP at bayaan mo na sa Senado. Yan ba'y responsableng behavior ng legislator? Wala man lang nagtanong, Your Honors, what are we charging her? Wala. Naghihintay ako kanina. Kaya ako medyo nahuli sa inyo kasi gusto kong marinig. Kasi alam mo, nagbibigay pa rin naman ako ng pasintabi doon sa mga legislators na kayang tumindig. Unfortunately, ako'y nalulungkot. Wala man lang isang nagtanong, Your Honors, what are the articles of impeachment? Ibig mong sabihin, nagpirmahan lang sila at kaninang umaga nang natanggap na buo yung 215 ha? Anong nangyari kaninang umaga when the speaker called for a caucus? Diba? Yun ang alarming. Kasi ini-impeach nyo, hindi bali kung minority vice president ang ating current vice president. Hindi po. Hindi rin po siya by plurality. Okay? By more than a majority. Nahalal siya. Ano po yun? Ang sinasabi pa ng mga legislators, wala kaming pakailam dyan sa mandate mo. Basta i-impeach ka namin. So ang taong bayan ho nagtatanong,
Ay ito ilan lang namang oras bago nagkaroon ng decision, no? Nagtatanong, ano po yung charges na inyong pinagbotohan at nakakuha daw ng 215, kaya verified complaint? Ano po yun? Kasi hanggang ngayon, sa tingin ko ni isa sa inyo, hindi nyo alam. Babalik tayo sa eleksyon. Sa mga botante, itanong nyo sa inyong mga kinatawan, ano ho ang charges? Bakit nyo ini-impeach si BP? Kung hindi ho makasagot, ang sunod na tanong, Sir, Ma'am, ba't ho kayo pumirma? Kasi yung pagpirmang yon, pagsasatabi ng mandato ng Vice Presidente. Yun ang napakasakit. Kasi ang taong bayan, hinalal siya. Opo. Okay? Sa mga Insoymada vloggers ngayon, ayun, naku, ang saya-saya. Ang laki ng ngiti nila dito. Ano, nakasiguro na ba kayo? Meron na ba kayong napatunayan? Wala nga kayong napatunayan sa ilang hearing nyo dyan. Meron ba? Meron bang ebidensya? O, di ba? Yun nga ang tanong ni Miss Malotikia Ano ba ang inireklamo ninyo? Wala lang. Kasi alam nila, natatakbo talaga itong si BP Sara. O, yun na nga. Yun na nga ang gusto nilang pigilan. Kaya kayong mga ugok na congressman, ito, basahin nyo itong pinost ni Maharlika. Totoo ba ito? Kasi itong mga congressman naman iba na hindi nga nila alam, una, kung bakit sila pinapunta dyan, di ba? May nangyari pong suhulan daw, mga guys. Ito, basahin nyo po ang post ni Maharlika. Oy, mga tulong guys, mga crocodilos, mga general na kakapal na mukha, lalo na itong si Castro. Ayot talaga itong babae na to, no? Sige lang, time will come, karma will come kayo dyan, mga mukhang pera, makatakbo sa 2028. Yan, guys, dyan tayo full support. Dyan natin, dyan ang judgment day dito sa mga hinayupak ng mga kawatan. Huwag mo kami pinaglolo ko. Hindi kayo mananalo kay BP Sara, mga gonggo. Mga kurap. Ito yung napansin ko kasi sabi 200 plus pero maraming mga blankong upuan. Pero dito sa hindi, kailangan din ba transparent? Kailangan ba natin na marinig? Mas maganda ba individually kung ano yung rason nila? Kasi ganyan din man, di ba? Bakit sila bumoto? Pwede ba natin silang obligahin na mag-explain para makita natin na ito wala tong wala tong basehan yung mga sinasabi niya. Ano lang to, sabay sa agos. Alam mo, Admar, sana, no? Kasi yung important pieces of legislation, kahit nga tapos na, inihahabol nila yung explanation of vote. Pero dito makikita mo ang takbo ng politika, ang daloy ng politika, katulad ng sinabi mo. Kasi wala man lang nagsabi ng division of the House or para magbotohan and explain their votes. Ito, wala ngang viva voce. Walang sinabi na those who are for it, say aye. Di ba? Naririnig natin yung palakasan ng boses. Ngayon may narinig ho kayo? Wala. Kaya nakakalungkot dahil nauwi na ang House of Representatives ng ganito. Makabuti pa sa Senado, kinorek ni Senate President Escudero yung isang staff niya na nagmamarunong at sinabi niyang hindi naghahanda ang Senado para tanggapin yan. Makita mo rin yung play ng bawat chamber. Sinabi ng Secretary ng House, ipadadala sa kanila and hopefully the Senate Secretariat will take cognizance of that. At sinagot ni Senate President, no, we're not preparing. And pag dumating sa amin, tsaka kami magpre-prepare. Paano, ang tanong ko ho, paano kayo magpre-prepare last day ninyo? So technically, pag tinignan mo yung calendar ng both chambers, session ends this week. Adjourn, hindi suspended. So kung adjourn, tigil. Lahat tigil. Lahat tigil. Unless i-rule ng speaker at ng Senate President o the other committees can continue deliberating their topics. How can you do that? By February 11 is the start of national elections, which means in the Senate, 12 yan na nag-end ang kanilang mandato. Kaya nga mag-e-elect. At dun sa 12, 7 ang re-electionist at 5 ang end of term.
Imaginein mo yung constitutional crisis na create ng House. Ang continuing body ang Senado, may 12 na naiiwan. But can you dispose with anything that is referred to the Senate with 12 members? The answer is no. Kasi yung 7, tumatakbo ang re-electionist, nag-file as candidate. Imagine mo yung problema. Kasi uupo ako sa impeachment court, pero ako yung nag-file ng certificate of candidacy ko. Oh, doon naman sa 5, uupo ako sa impeachment court, end of term ko na. What? Oh, ang pangatlo, sandali lang, adjourned kayo. Opo. At seryoso ang impeachment court. Yes po. Oh, ang isa pang dapat malaman ng taong bayan, hindi ho Chief Justice ang uupo sa impeachment ng Vice President. Sino ang uupo? Si Senate President Escudero. You think he will be so independent enough? Pero ito, Bakit Prof. ko natanong yan? I'm sorry. Ano bang sagot niya sa budget? Ano sagot niya sa budget? Yun lang ang makakuha ko dyan. Napakadaming constitutional issues that will arise. Yeah. Eh, ang problema ko lamang doon, sige nakakuha ng 1/3. Hindi ba dapat sabihin nyo sa plenaryo, ano yung charges? Okay. So legal Diba? po ito, Nen. Prof, ano yung magiging proseso nito? Kasi alam natin na yes, tapos na dito sa Kongreso. Pero after nito, magkakaroon ulit ng bagong set, 20th Congress. Ano pong mangyayari po nito, Prof? Well, kailangan yan, hindi ako makakapagsalita dyan kasi legal yan eh. Ang nakikita ko lamang, katulad ng pagpa-file ng mga bills, anything not acted by Congress by the end of their session, which is June 18, I think, is deemed unacted. So it remains, you have to refile it. Ngayon, another constitutional issue. Oh, let's say na parating nila sa Senado at ang Senado nagsabi, sandali lang, wala ng oras. Then another constitutional issue is, will it stop? Yung may 1 year na freeze. Ang pasok na yun ngayon, hindi siya pwedeng impeach. Halimbawa, hindi na sila pwedeng mag-file ulit ng impeachment for 2025. Technically, oo. Okay. Diba? Opo. So, kanyan, makikita mo, hindi na sila magpa-file. So, gagawa sila ng paraan para talaga ma-impeach. Using the remaining days of June, the remaining session days in June. But, alam mo, Admar, in between that is a campaign period. And are they certain that they will remain the majority? If their answer today is yes, then I go to COMELEC. Are we going to have a clean election? Isa pa sa tanong, ma'am, yung marami kasi mga unverified na mga reports tayo, mga nababasa. Na kesyo, nandun sa isang kwarto, parang meron daw sigawan na nangyayari, kinuha yung mga cellphone, ganito, ganyan. Halimbawa lang, kung totoo po yun, pwede bang sabihin natin na hindi counted itong kanilang pagpirma kasi tinakot sila or kung ano man ang mga ginawa doon? If ever lang, hindi natin sinasabing totoo, pero yan yung mga nababasa natin. Baka meron silang sources din sarili doon sa loob ng kamera. Alam mo na, Admar, nakakalungkot. 3 taon pa lang itong administrasyon na ito, pati mga congressman, natatakot. Diba? Nakakalungkot dahil kung titingnan mo ang kasaysayan ng mababang kapulungan, ang dami diyang matatapang na tumatayo. Kahit nag-iisa lang, tumatayo. Pero dito, nakakalungkot. Dahil yung pagsasanib ng puwersa ng makakaliwa at ng kasalukuyang nag-uuri, nakakalungkot dahil pakita mo kung sinong tumayo at pumalakpak pa eh. Sa House of Representatives at nakangiti. Kung ikaw ay politiko, makikita mong masakit yung ma-impeach. Kahit sino. Pero yung impeachment na iraram down sa atin, nakakalungkot. Opo. Yes, nalulungkot talaga ito si Ma'am Malutikia. Okay lang po, Ma'am Malutikia. Alam naman natin na hindi pa po tapos ang laban.
alam din natin na siyempre, poder nila yan baluarte nila yan yung mga congressman ng mga buhaya. Yan ang baluarte nila. So, hindi na po tayo ikakagulat yan, no? Kaya lang na ang bola ay nandyan na ngayon sa Senado. Ang problema nga lang, itong mga constitutional crisis na binabanggit ni Miss Malo, no? Siyempre ba naman, yung mga senador, ang daming kakandidato dyan. Tapos uupo sila sa impeachment. Talagang itinutulak lang ito ng isang ambisyon ni Tambaloslos. Ito lang lahat nangyayari ito dahil ito sa Tambaloslos na ambisyoso at saka tinatakpan nila itong issue ng kanilang blank items na huling-huli po kayo, mga hinayupak. Matapos po kasi nagpalabas yung Supreme Court ng utos dyan sa executive na show cause order itong si Bersamin patungkol po dyan sa blank items. Ayan na, nanginginig na ang mga lubot ninyo. Alright mga guys, sasamahan po natin si BP Sara hanggang sa huli po kasi hindi po natin papayagan itong mga abusado. Ngayon, ang bola nandyan po sa Senado. Tingnan natin kung anong mangyayari dyan sa Senado. Una pahayag nila, hindi daw sila ready. Ngayon, sabi nila, ready. Ano ba talaga? Keep the ball rolling. Tama nga yun. Nagsaniper sa itong mga kaliwa, yung mga dilawan, at saka yung mga buhaya dyan sa Kongreso. Yan po, saniper sa itong mga to. Pero we will see them on election day. We will see them. Tandaan natin mga guys kung sino yung pumirma dyan. Huwag nyo yung iboto yan. Mga ano yan. Mga half buhaya at saka half sawa. Alright, thank you for watching mga guys. God bless you all.